nag-conduct ng operations ang unang ginang. Para siguraduhin ko lang na mag-backfire itong mga ano ninyo ha, itong komento ninyo. Sabihin ko sa inyo yung totoong nangyari. Ang totoong nangyari, nag-conduct ng operations ang unang ginang. Nakiusap siya sa ilang mga mamamahayag para maglabas ng fake news tungkol sa akin at ipakita na nawala yung popularity ko. Isa po ako at the time sa mga cabinet secretaries na maayos naman ang pakikitungo sa publiko at sa media kung kaya't walang reklamo sa akin at the time. Or kung meron man, quite minimal. Iba po yung pagpapatakbo namin ng PCO, OPS, Office of the Press Secretary at the time. So, ibig sabihin, yung First Lady nakialam sa government operations. Sa kagustuhan niya na siya lang ang talaga ng mga taong uupo sa mga pwesto sa Malacanang. So ma'am, kung magtatanong po kayo ng ganyan at ang tingin ninyo ako yung masisira, siguraduhin ninyo, hindi yung amo ninyo yung nasisira. Kasi iyan ang tunay na kwento. At sa araw na ito, up to today, hindi po nila sinasalungat yung kwento na yan. Hindi ito nagkaiba. Diba? Anong sinasabi sa rules of evidence sa hukuman? Baka may pagkakataon na may nasabi sa inyo na dapat dinideny mo. Pag hindi mo dininay, ito po ay pag-aamin. Ang topic natin ngayong araw na ito ay muli yung pag-fail ng ating gobyerno sa atin. Hindi lang po base doon sa kanilang campaign promises, ngunit hindi umaabot doon sa standard of care na ini-expect na natin sa ating gobyerno. So, ano mga news natin yan? Two pieces of very interesting news. Number one, foreign direct investments are down by about 34%. Yeah. And two, former military, one police officer and the former director of PIDEA under the Duterte administration were both found in contempt by the Quadcom and have been ordered detained. Yikes. Anong implications? Let's start with the Quadcom. So they found in contempt. In other words, ang Quadcom hindi po nagbago. Hindi ako makatagal masyado sa panonood dito, but tinuloy pa rin. In other words, we just kept trying to watch, but hirap no? Kaya niyo ba? Nahirapan ako because I kept yelling at the screen. Now, of course, Congressman Abante took up the cudgels against General Wilkins Villanueva and insisted that he had committed human rights violations. Colonel Grijaldo, in the meantime, has been cited in contempt for failing to appear before the Quadcom. He was, by the way, in the hospital, but he has been ordered transferred to be detained in the house. So, why are they doing this? It appears that the Quadcom has not learned any lessons. What they're trying to do is find liability. Para silang hukuman na talaga. And in spite of the fact that there is public outcry, sinasabi na ng mga tao, hindi nyo trabaho maghanap ng liability. Hindi nila trabaho mag-determine ng guilt or innocence. Hindi rin nila trabaho maghanap ng krimen. And yet, that is what it appears that they're doing. They're looking for a crime and they're looking for a means to punish people. And what is the purpose of this? Well, alam niyo naman yung kasabihan ng mga dilaw, it doesn't have to be true, it only needs to look like it. And why are they conducting an operation? What appears to be a very what appears to be a government-sanctioned, primarily media operation. They're making people look bad for the purposes for some political end, and clearly that political end is charter change and term extensions. Okay. So, ang dinig natin a few nights during the night na may fellowship dun sa Malacanang, the president was making a pitch to the congressmen na wag nang ituloy ang allegedly, yun yung chika sa loob. According to the insiders that we had spoken, the president was making a pitch to some of the congressmen. Villanueva po si Wilkins, di ba? Sabi ni PMO Daimo, Wilkins Garcia. Tama ba? Mali ba ako? Villanueva ang alam ko. Oh, Villanueva. Hindi po Garcia. Sabi ni Naili, lawyer ka ba talaga? May tanong ako, are you in any position to determine that? Why don't you check the Supreme Court website dun sa roster of attorneys if my name is there? And if it isn't, pwede hindi. Diba? Bakit pupunta ka dito and ask it of me when you can check with independent sources? So clearly, you're a troll with a picture that shows you with your back turned. Possibly because you cannot stand for your face to be seen. So ang question ko, tao ka ba talaga? Okay, Tony is asking, where is the judiciary? The judiciary has never left, but there has to be a case filed before it. Again, as we constantly repeat here, hindi pwedeng epal ang Korte Suprema, you have to file a case. Fox Harry's writ of amparo was denied. So, with all shenanigans, wala bang recourse? I cannot discuss an ongoing case with you, but suffice it to say that hindi naman talo si Fox Harry, even with the denial of the writ of amparo. So with all the shenanigans, wala bang recourse? Writ of amparo lang po ang dininay. He had asked for other recourse and that is still ongoing. So I beg your pardon, sir.
Pero when it comes to legal cases, please ask muna bago kayo ma-frustrate. Kasi it might be, you're upsetting yourself for no reason. Tapos, sorry, pero have you filed a case to remedy any issue? So this is my fault. Ganun ba? Okay, so Mr. Tony, here's my question. If I am not credible because I have not filed any case, by the way, pupunta ako ng NBI, pero sige, since I have not filed any case, I am not credible. My question is this, do you want to stay here? Please stop saying things like puso mo. It's very tight. Alam nyo yun? Huwag naman ganun. Medyo cliche masyado. Because I have no heart. Okay? Mr. Tony, waiting for your answer. Sabi ni Tony, hindi ka ba aggrieved? Aggrieved niya ako. So, bakit tatanungin mo ako na ako mag-file ng kaso? But I am aggrieved only in the lack of freedom of speech. Pero ang tingin ko, hindi pa right. So, ngayon, ang tanong ko, kung mas marunong ka sa akin, why aren't you filing the case? Si VP Inday nga, hindi nagpa-file Question to you, Mr. Tony, kaya nyo bang sabihin yan kay VP Inday? Siya mismo, sabi niya, I am pussyfooting with the cases because I do not expect fairness from this administration. Ano yung tanong? Sige nga. Sagutin mo naman yung tanong ko. Tinanong kita, do you want to stay? Hindi pala ako credible And yet nakikinig ka, tapos nagdi-demand ka na mag-file ng kaso. Tapos nagdi-demand ka na ako pa ang mag-file ng kaso. So, I'm still waiting for an answer. Wala? Wala pa rin? So, if you think that I am aggrieved to the point that there is a case to be filed, why aren't you filing the case on behalf of people like me? Sabi ni Tony, preaching to the choir. So, choir pala to ba't nandito ka? Diba? My question is, if I am preaching to the choir, are you part of that choir? And if you're not, why are you here? Wala. Mahina, mabagal masyado. It's okay, sabi ni Betty Boop. Wag niyong inaano si attorney. Okay lang. Sabi ni Tony, so 12 ka nga. Okay. Finally. And also, by the way, okay, few rules. Number 1, pag pumatol na kami sa 12, wag niyo naman akong sabihan na wag niyong pansinin kasi napansin na. So, yung mga after the fact na hirit na ganyan, medyo useless yun, di ba? Sabi ni Paul Alfred Villa Alba, good evening, lahat ng trusted funds natin like PhilHealth, SSS, and GSIS, walang mga pondo, mas malaki pa ang pondo ng Kongreso, grabe na talaga. Sinisimot ang kaban natin, kaya pala sabi ni Pangulo BBM, anong gagawin natin kasi wala nang makuha na pondo. So apparently, Congress had come up with a solution for that one. They're robbing Peter to pay Paul, meaning nililiitan nila yung budget dun sa ibang mga ahensya. Pinost po ngayon, ngayong araw na ito, ano ba to? Yung AFP modernization program ay binawasan ng kanilang budget. They're supposed to have a maintaining, yung kumbaga, just para makasulong ng kahit koonti ang modernization. They had asked for only 70 billion and it has been reduced to 35 billion. Malaking pagkakamali ang binalik ang Marcos sa Malacanang. Yeah. Seremonya says, ang hirap ng mga nagmamarunong kasi nawala namang alam sa batas. Ngayon, di makasagot sa tanong. Oo, sabihin, why don't you file a case? Hindi ka ba aggrieved? At totoo lang, hindi pa right for adjudication. Like I said, iniimbestigahan ng NBI lahat ng mga nandun during VP Inday's Zoom press conference, pero no case has been filed. And in fact, no case has even been found. So ang tanong, hindi ka ba daw aggrieved? Paano? Kung hindi pa right for adjudication, hindi pa pwede i-file. Second, si VP Inday mismo nga, hindi siya nagpa-file ng kaso. Sabi niya, ready for filing na yung mga cases and yet she is pussyfooting about it. Dinidelay niya because she does not expect fairness from this administration. Sabi ni Ryan, puro unemployed, anti-employed, no to PhilHealth, yes to AKAP, Tambi is pro-Tambi. Sabi ni Ma'am Josephine, I read about Colonel Grijaldo forcibly taken from the hospital by the HOR for detention. Sobra na talaga yung PhilHealth budget. Dami ng reaction from friends who are not vocal to on current issues but now are starting to talk about it. Yes, because it is going to affect every single Filipino in this country, and even those who are not here. So, ito, yung detention ni Colonel Grijaldo is an indication of increasing oppression. O bakit? Yung detention is for the purpose of ensuring attendance to the house hearing, di ba? Ay nasa hospital siya. So, ano yung purpose in taking him from the hospital and putting him in the house? Diba? If to the detriment of his health, they're looking for information, di ba? Pero if it is information to the detriment of his health, is it worth it? Even worse, hindi ba human rights violation din yun?
pwede namang intayin na matapos siya or to actually conduct hearings in the hospital. Or during the hearing, saka siya ipatawag, i-ambulansya siya. Do you remember na, probably not, no? Some of you are quite young. During the investigation into the Ninoy Aquino unaliving, one of the main witnesses, the commander ng ABSICOM, was then terminally ill. And he was required to attend the hearing because the information was necessary and he was a witness. So they held hearings in V. Luna Hospital in the theater where he testified while in a hospital bed. So maraming paraan kung gusto. But apparently what they want to do is impose the finding of contempt as a penalty. Hindi po dapat penalty yan, but simply as a means to compel attendance or a certain behavior during the hearings. Sabi ni Awi, closer back, malaki yata ang Christmas bonus, kakasimula pa lang pero bumibira na. Sabi ni Bebit, niya lang sila makiosyoso, gisugo sa ilang amo. Sabi ni Bingi, itong mga tolls na to, ayaw ng makabuluhan at makatotohanan balik taktakan. Gusto nila na pagandang pera. Sabi ni Lucky Monkey, feeling entitled. Na-reduce yung AFP modernization pero sa PTV, binabalita modernization ng military. Nakakaloka. Well, yun na nga. And so, begins the disinformation. Well, not begins. They have been conducting disinformation for quite some time. Excuse me. And it began with the hiring of calls. Right? Iba po yung hiring of calls and yung mga kumukuha kayo ng consultants, But, yan na nga po ang nangyayari dito. Patapos na po tonight ang hearing dito sa Kongreso. And I have no hopes that anything that they say, any result from their hearings is going to be anything but unfair. Nakita na natin sa kanilang pamamalakad at pag-conduct nitong mga hearings nito, madalas ay lumalapastangan sila sa karapatan ng isang tao na to be informed of to due process unang-una. Halimbawa, yun yung pagka-detain kay Atty. Laika, maliwanag na may pagka-abuso dito. Halimbawa, yun nga, yung nagsabi lang siya, nag-state lang siya, binasa niya ang sulat dun sa COA at ginamit pa itong dahilan para sabihin ng Kongreso, dinidelay niya yung proceedings. O, pinapakialaman yung power ng Kongreso, di naman naka-address sa kanila yung sulat at karapatan nila na humingi at mag-require ng observation of due process. Gayon pa man, ito na nga. Hindi lang yun. Ang Kongreso namimili po ng impormasyon. Kumbaga, pag hindi nila nagugustuhan yung kanilang naririnig, nakukontempt ka. Tandaan po natin, ang contempt, hindi necessarily penalty yan. Binibigay yung power na yan sa mga quasi-judicial agencies at sa mga ahensya katulad ng Kongreso para makapag-compel ng attendance at maka-impose ng certain type of behavior para walang bastusan during the hearings. Mukhang hindi po na-appreciate ng maigi ng ating mga kongresista ang kanilang trabaho sa ilalim ng ating saligang batas. Slop Chest says, kanina sa pre-departure orientation seminar ng OWA para sa mga seafarers, nung nagsalita na ang PhilHealth, murmuring ang mga seamen sa likod na ibalik nyo ang 89 billion. Umalis agad ang PhilHealth. Wow! Maybe they should hear that more often. Yan nga ang purpose kung bakit may kalayaan tayo magsalita at magpahayag. Kasi maaaring magtago ang ating mga kawani ng gobyerno sa ilalim ng, sa likod ng kanilang, rarefied air, enclosed spaces sa kanilang mga opisina at sa kanilang bahay. Dapat na-expose sila kung ano ang pakiramdam ng taong bayan because feedback mechanism is necessary for better service. Sabi ni John Guevara, I wish to see na ang mga walang delikadesa ng mga congressman ay maparusahan ng maximum penalty. Kung merong death penalty, dun dapat sila. Para sa akin, well, I understand why you want the maximum penalty, but certainly I do agree that they must be penalized. Hindi pwede na, you cannot rise higher than your source. In other words, papagalitan mo, ordinaryong mamamayan from whom you derive your power. So kaya sila nakaupo dahil sa mga ordinaryong mamamayan na bumoto sa kanila. So ano yung gagawin natin tungkol sa mga ganyan? Well, you can continue to file your letter complaints against the congressman for disorderly behavior. Yan po ang ilalagay ninyo. At sabihin nyo, nag-violate sila ng Code of Ethics kasi hindi po ethical na yung ordinaryong mamamayan who is covered only by the protections guaranteed by the Constitution, such as but not limited to the ability to claim a right against self-incrimination. Pero on everything else, dehadong-dehado sila sa mga kongresistang kaharap nila during these inquiries in aid of legislation. Hindi na nga po tama yung paraan ng pagkagamit nila ng mga powers nila, pero wala pong pagkakataon na protektahan nila ang sarili nila. Okay, uulitin ko ha. So marami akong nakikitang komento dito na ulit na po dun sa diniscuss natin kahapon. Katulad ng yung zero budget ng PhilHealth at saka yung
pagbabalik ng AKAP doon sa national budget, pag-reinstate niya dahil bumigay na ang Senado. Na-discuss na po namin ito yesterday. So, para dun sa mga nagsasabing, I want to hear your opinion, makikita niyo po ang replay doon sa ating live yesterday, nasa YouTube at saka nasa Facebook po yan. Sabi ni Ma'am Maria Fe, something is off. Why is there a rush in getting people's money out? Sale of gold, budget cut, PGH. Well, it doesn't necessarily mean na lumalabas ang pera dahil dyan. Pero lumiliit nga po yung budget. Uulitin ko po at narinig nyo na po ito dito sa Luminous kahit last year pa. Nung naglaan sila ng 800 billion para sa ayuda, it means na lumiit ang mga budget ng iba't ibang mga ahensya kasi may panggagalingan dapat ang pera na yon. So, kung mayroong specific na national budget, paano ka maglalaan ng pondo na 800 billion kung hindi mo babawiin o babawasan yung budget ng iba? So now, nararamdaman natin. Now, nakikita natin na may kabayaran yung 800 billion na yan. Yung mga tumanggap ng ayuda, I hope you understand na nakatanggap man kayo ng 3,000 to 5,000 pesos, and yes, dapat naman tinanggap nyo yun. Ito po ang kabayaran yan. Yung tinanggap ninyo ay utang. Utang yan from the agencies that are supposed to provide us with services and actual real things and privileges. Hindi po nangyayari yan dahil kung saan-saan ginagamit ng Kongreso o nilalaan. Ngayon, tignan ninyo, ang pangalawang balita, bumaba nga ang foreign direct investments by almost 34%. That's what? More than 1/4 of the original amount of foreign direct investments. But wait, saan po nag-i-invest ang mga tao? Clearly, it's not in brick and mortar structures or corporations. Saan nanggagaling ang foreign? Saan pumupunta? Mayroon daw tayong foreign direct investments, pero bumaba ito. Ang laki ng binaba. Pero nararamdaman nyo ba? Well, ito po ang primary foreign direct investments natin. It's not brick and mortar. Meaning, walang pumupunta dito nagsasabi na, ay, magtatayo ako ng kumpanya, mag-hire ako ng X number of Filipinos. I want to invest in the country. Ganyan. Walang ganyan. Bakit? Ang foreign direct investments primarily sa mga panahon ngayon or even primarily dito sa Pilipinas, ang FDI natin ay yung equity capital. Meaning, may mga taong nag-i-invest in already existing corporations. Now, ang mga korporasyon na to, ang liit lang pag nag-i-increase sila ng labor force nila. Matipid sila, I hope. Well, which means it's not a new corporation. There's no new business coming in. Pinapalaki o nag-i-invest ang mga tao sa existing corporations. Ito na nga yung sinasabi natin na yung sa paghihikayat ng foreign direct investments, hindi tayo nagbe-benefit kasi ang yumayaman ay yung dati ng mayaman. Mayroong foreign direct investments but they are equity capital into the existing corporations. Bukod pa dyan, ang iba pong FDI ay yung dun sa pagbibili ng tinatawag na financial instruments. Na ano yung mga financial instruments na ito? Halimbawa, mayroong utang, bibili nila yung utang or bibili sila ng mga papel ng utang na yon para sila na yung maniningil. That is also a way of investing here kasi you get paid. So, many of the foreign direct investments dito, wala pong direct or maliit ang direct benefit sa ating mga mamamayan. Very few new jobs. Hindi talaga pumapasok ang pera. Kukunti ang pumapasok na pera into the economy. They are paid to the corporations, many of whom have been getting tax breaks from this administration. So paano na tayo? Kahit sabihin mo pa na mayroon pa ring FDI, bumaba na siya by 34%, and even worse, it doesn't even directly benefit the people. Sabi ni Zen Anikan, well, congratulations ma'am at may mukha kayong pinapakita. Pero ma'am, mali po kayo. Ang sabi ni Zen, bakit pinapaalis ka sa Malacanang? Mali po yung tense nyo, ma'am. Hindi ako pinapaalis sa Malacanang because I am not in Malacanang. Ang conclusion niya, may sala ka at ngayon kontrabida ka na sa administrasyon. Ma'am, kung ako sa kayo na may sala ako, ipatunayan ninyo or at least ipakita ninyo kung ano ang sala ko. Sa totoo niyan, sir, wala akong sala. Ma'am pala, ang totoo niyan is kahit nung araw na paalis na ako, hindi alam ng presidente na nagre-resign ako. And oh, by the way, hindi po ako napaalis. Nag-conduct ng operations ang unang ginang. Para siguraduhin ko lang na mag-backfire itong mga ninyo itong komento ninyo. Sabihin ko sa inyo yung totoong nangyari. Ang totoong nangyari, nag-conduct ng operations ang unang ginang. Nakiusap siya sa ilang mga mamamahayag para maglabas ng fake news tungkol sa akin at ipakita na nawala yung popularity ko. Isa po ako at the time sa mga cabinet secretaries na maayos naman ang pakikitungo sa publiko at sa media kung kaya't walang reklamo sa akin at the time. Or kung meron man, quite minimal. Iba po yung pagpapatakbo namin ng PCO, OPS, Office of the Press Secretary at the time. So, ibig sabihin, yung First Lady nakialam sa government operations. Sa kagustuhan niya na siya lang ang talaga ng mga taong uupo sa mga pwesto sa Malacanang.
So ma'am, kung magtatanong po kayo ng ganyan at ang tingin ninyo ako yung masisira, siguraduhin ninyo, hindi yung amo ninyo yung nasisira. Kasi iyan ang tunay na kwento. At sa araw na ito, up to today, hindi po nila sinasalungat yung kwento na yan. Hindi ito nagkaiba. Diba? Anong sinasabi sa rules of evidence sa hukuman? Baka may pagkakataon na may nasabi sa inyo na dapat dinideny mo. Pag hindi mo dininay, ito po ay pag-aamin. So ma'am, hindi ako pinaalis sa Malacanang. Nag-resign ako dahil nagko-conduct ng operations ang unang ginang. Nilitaw na nga ni Maharlika yung recorded voice messages ng unang ginang na nagpapatunay doon sa ginagawa niya. Na unfortunately, ginawa niya ito nang hindi alam ng ating Pangulo, hindi alam ni Sap Anton Lagdameo, hindi alam ng mga pinakamalalapit sa ating Pangulo. She was conducting parallel operations. So, hindi po ako kontrabida sa administrasyon na ito. Pro-Philippines po ako at matahaba na po ang serbisyo ko sa ating bayan. Mahaba na po ang aking record of protecting rights of people. So, unfortunately for you, ma'am, pupunta kayo dito, mag-iinsulto kayo ng tao na hindi ninyo kilala. So, too bad for you. Kasi hindi na nga po kayo magsasucceed sa mga ganyang klaseng paratang, kumbaga. It's too bad for you. Sabi ni John Guevara, I wish na yung mga walang delikadesa ng mga congressman na nagpapasa sa kaban ng bayan dahil sa politika na kailangan kinakaaniban at bulag na sinusundan ay maparusahan ng maximum penalty. Ay, nabasa na ba yan? Sabi ni O.A. Marga, is BBM a puppet of his cousin Romualdez and his wife Lisa? I don't think there's enough evidence to indicate that it is Speaker Martin who is pulling the puppet strings, if any, of the president. But what I see is that the president doesn't have the kind of moral fortitude or strength or even power na tablahin yung pinsan niya. Hindi niya kayang hindian. It's his personality really. It's not necessarily a bad thing, but as for a president, it is very dangerous for the country na hindi ka marunong humindi. Iba pang mga balita includes yun na nga, yung pag-zero ng PhilHealth funds. Sige, pagbigyan natin yung mga nagtatanong. Ano daw ang masasabi tungkol sa PhilHealth funds? Ulitin ko I don't really usually answer opinion questions. Gayun pa man. Anong ibig sabihin ng zero na PhilHealth funds? Na zero ang PhilHealth funds? Ang PhilHealth po ay mayroong pondo, automatic na allocation sa collection ng mga sin taxes, which are excise taxes. Now, ang nasiro sa kanila is the GAA, which is MOOE. Ibig sabihin, mga sweldo, mga and all that. Bakit? Because mayroon din silang capability na kumuha ng administrative costs from the PhilHealth funds itself. Doon sa segregated fund. Yung fund na nag-generate ng income para doon sa mga contributors, para doon sa insurance. Now, ang ginawa ng Kongreso, tinanggalan nila yung GAA, now PhilHealth will have to draw from the segregated fund, from the fund na nakalaan para sa mga para sa ating kalusugan. And that's, parang, di ba? Sabihan na natin yung mga kongresista at mga senador, saan ang puso nyo? Wala na bang gagawin ng 120 million? Anak ko yun. Pilipino, grabing pangbaboy sa kaban ng Pilipinas. Ang retirement naming sambayan ng Pilipino, GSIS, SSS, 62 billions bawat ahensya, saan dinala ang pera. Inaasahan ko yan, in 4 years, mag-retire na ako, 65 years old, matagal na akong naghuhulog sa SSS. Malaki kada buwan, kandakuba ako sa trabaho ko, tipid makahulog sa SSS. Kinuha na walang sabi sa aming miyembro, saan dinala ang pera? Toneladang ginto, binenta, PhilHealth, Land Bank, DBP, nilimas ang pera. Sabi ni Fab Pau, pwede bang mag-stop contributing sa PhilHealth? Pwede, pero pag kinailangan ninyo, sisingilin sa inyo yon with interest. So you have to weigh it. That will be up to you. Kayo po ang mag-decide nun. Sabi ni Blunt and Tactless, no toll has ever succeeded to put one over Attorney TCA. Have they not even noticed? They try. Ito, sabi ni, anong name? I was able to talk to a friend earlier, lumapit sa LGU, MSW, pero binigay daw ay referral sa Tingog para daw maka-avail ng medical assistance. Ganun na ba agad proseso nila? Why Tingog? Pera ng tao ang PhilHealth at hindi sa gobyerno. Tama po ba? Well, I agree. Ano bang funds ang hinahandle ng Tingog at bakit sila ang nire-refer ng municipality? Bakit hindi ang municipality may supplemental na suporta sa kanilang mga constituents? Kinukuha na ba ito ng Tingog? Saan nakukuha ng pera ang Tingog? Sabi ni JM, saw your photos with VP, so happy. Me too. Ako nga, sabi ni Ma'am Marilu, sa Kuwait Embassy, tinanong ako ng taga Pag-ibig, bakit daw ako galit sa Pag-ibig? Sabi ko, hindi ako galit sa inyo.
Sa gobyerno ko galit, nag-thumbs up lang siya, di na siya nagtanong kay. Siguro naman, alam na niya kung bakit. Sabi ni Ma'am Maria Isabel Santiago, nagagalit yung mga nasa Wadcom na natatapik sila ng vlogger kaysa bayaran daw. Pati nag-comment po, sila naman nagtanim sa mga tao ng bagay na ikagagalit sa kanila at mabusado sila, walang respeto. Ay, but sabi ni Ma'am Alice, di ba pwedeng i-abolish ang Quadcom? Useless lang kasi at bias, masyadong wala pang good manners and good conduct. Di ba kasama yan sa ethics? Napansin ko, ang guilty ng child abuse, nag-contempt ng taong walang kaso, okay pa ba ang Pilipinas nanganganib sa mga buhaya? Oh, by the way, kung kilala niyo po yung call, na-block ko na eh. Pakihabol nga, sabihan niyo siya, hindi lang po, wala na nga akong kasalanan, wala na nga ako sa gobyerno, hinabol pa niya yung pribado kong trabaho sa DWIZ, tumawag yung ALE para patanggal ako doon. So pakisabi nga, wala akong kasalanan. In fact, kahit yung mga taga-Malacanang sinasabi nila wala akong kasalanan at mali talaga yung ginawang yon. Sabi ni Ma'am Erlinda, we still pay po our contributions to PhilHealth even if we are not sure our money is not in good hands right now. I agree with you, ma'am. Kaya nga ang sinasabi ko is, ganito po yung nangyayari. I'll just explain to you what the possible repercussions are. So, tumigil kayo magbayad ng contributions. So, karapatan nyo naman po yun. Kaya lang, pag sa araw na kinailangan ninyo at mag-claim kayo ng PhilHealth, sisingilin muna kayo doon sa mga hindi nyo nabayad na contributions plus interest bago nyo makuha yung benepisyo ninyo. So, you have to weigh it. Ma'am, isipin natin kung kakayanin ninyo na, sige, deadmahin na natin yung putik na, sorry, muntik na, yung putik na PhilHealth, di ba? Sabi ni Maymay, ano ba dapat gawin namin, ma'am? Di na kami naghuhulog ng SSS kung ganyan man lang mangyari. Wala na kaming pensyon na maaasahan. Nagbabayad pa ako ng 4,200 monthly para malaki pensyon ko, tapos wala lang. Alam niyo, totoo yan. Ang tita ko, alam niyo magkano yung pensyon niya monthly? 4,000. Parang iniisip ko, worth it ba? Hindi niyo pinapalaki. Ang tindi kasi ng tapos ngayon nanakawin pa yung pondo. Sabi ni Joselito, kapag may nag-aabogado po ba kay VP, binabayaran din po ba niya yon? And saan po nanggagaling yung bayad? Personal niya o galing sa office of the VP? Napaka-personal ng tanong na yan, sir. Kung mayroon, not sa akin kung mayroon man, subject to attorney-client privilege po yun. So kung sakaling magtatanong po kayo, edi doon kayo kay VP magtatanong. Wala ako sa lugar na sumagot niya. Hindi kasi ako abogado niya, di ba? Pero, pag personal, kunwari, criminal yung kaso, yan definitely personal yan. Yan yung rule doon sa admin. Pero pagka, kunwari, kinasuhan ka bilang opisyalis ng gobyerno, Solgen po ang magdi-defend sa inyo. Except in criminal cases. Ayun po. At saka sa admin cases. Kasi personal yan eh. So, kunwari, dishonesty, admin case yun, hindi pwedeng abogado ng gobyerno magdi-defend sa inyo. Pero kung kunwari, grave abuse of discretion, kinakasuhan ka dahil bilang department secretary, may ginawa kang decision na attended with grave abuse of discretion, Solgen po ang a-appear para sa gobyerno, sa government. Ngayon, kung criminal case, o let's say, graft, personal po yun. So, hindi yun pwedeng singilin sa gobyerno. Sabi ni Bentot, I feel like going to Siquijor to ask the old ladies a little bit of their voodoo. Well, voodoo is a very specific kind of traditional shamanistic, that's the closest I can think of, tradition. Voodoo is partly from Nigeria, from the traditional Nigerian earth religion that was brought over by the slaves through the slave trade. Yung mga nag-escape na slaves who went to Haiti created the voodoo tradition. Voodoo. So, ang ating mga Siquijor ladies and men, gentlemen, hindi lang po babae sa atin ang parang halo a bit of brujeria from Mexico, and there is also an ancient Filipino tradition. May lihim na karunungan. And it's the mythology is actually very interesting. Mayroong kinikilalang mga Diyos sa bato, at saka yung Diyos na binyagan. Sabi ni Mike Vince, yung sinabi ni VP na magkakaroon siya ng case pag i-divulge niya yung confidential fund, mag-fall under daw yon sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. No. Revelation of secrets? Napin ko lang. This is not a crime that you normally prosecute or even defend. Yan. Article 203 of the Revised Penal Code says, ang bagal magbukas ng aking internet for some reason. Ayun.
Discovery and revelation of secrets. These are crimes against personal security because they result in irritation, consternation, and similar mental disturbance. These crimes may be referred to as involving the revelation of private secrets by private persons. Iba yan, sandali. Revelation of secrets yan. Secrets with, revealing secrets with abuse of office. Parang hindi maganda itong natignan ko. Sandali, hanapin lang natin. Yan. Revelation of secrets by an officer, Article 229 of the Revised Penal Code. Any public officer who shall reveal any secret known to him by reason of his official capacity or shall wrongfully deliver papers or copies of papers which he may have charged, he's in charge of, which should not be published. Teka, pakita ko sa inyo para naiintindihan nyo, ha? Ay, hindi. Share screen. Yan, para nakikita ninyo. Nakikita nyo to? Ay, hindi pa pala. Ayan, revelation of secrets by an officer who shall, reveal any secret known to him by reason of his official capacity. Yan yun, pasok na kaagad dyan pag ni-reveal ni VP Inday yan. In fact, kung wala po sanang, immunity itong mga kongresista, yan din po ang magiging charge sa kanila. Or shall wrongfully deliver papers or copies of papers which he may have charged. O yung COA, pwedeng kasuhan dyan. And which should not be published, shall suffer the penalties of prisión correccional in its medium and maximum periods, perpetual special disqualification, and a fine not exceeding 2,000 pesos. Tumaas na po ito. If the revelation of such secrets shall have caused serious damage to the public interest. Otherwise, penalties of prisión correccional and a fine not exceeding So mas mataas ang penalty kung ito po ay nag-result in serious damage to the public interest. So, yeah. Tama yun. Hindi siya, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Revised Penal Code siya. Pero dun sa sino nagsabing mag-fall under Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Si VP ba? Si VP ang nagsabi na na anti-graft. Sila. Teka. Anti-graft. Bakit anti-graft sila? I have to check. Ano exactly yung sinabi niya? Na makakasuhan siya for violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Causing undue injury to any party, including the government. Pwede. Pero ito yung mas specific. So, pwedeng dalawa. Ito siya. The following shall constitute corrupt practices of any public officer and therefore declared to be unlawful, causing any undue injury to any party, including the government. So, yan. Sabi ni Abu, voodoo is commonly known as juju or black magic in Nigeria. Well, the original religion was, ano nga ba yan? Is, Yoruba. Yun. The Yoruban religion in ancient Nigeria. Doon po yung nag-umpisa. Sabi ni Bulldog, Peter Villanueva, wag na silang iboto kahit suhulan pa tayo. Ayan. Pwede nyo naman tanggapin malay ba nila? Sabi ni Juliet Salehi, harap-harapan na ang illegal behavior ng gobyernong ito. Tagal na karma sa kanila. Wishing you health and more power. Thank you for all the legal knowledge. You're welcome, ma'am. Sabi ni Barbie, lagi ko sana mini-mention kahit sa ibang vlogger na ang OFW hospital sana po i-content din po kasi kahit aming family sa Pinas, pwede din po magagamot ng libre sa OFW hospital like asawa or anak, di po ba? Tapos na po ba? Gawa na po ba yung OFW hospital? Kasi hindi, inumpisahan yan panahon ni Duterte, pero alam ko hindi pa po siya, nasa Pangasinan ba? Hinayo. So, ang tanong ma'am is, nasa na po yung info on that? May development po ba? Kasi, marireport naman po yan kung may development. Hindi nyo kami pwedeng pilitin na mag-report kung wala naman pong nangyari. O wala pa pong development. Or, kung gusto ninyo, ay gagawin itong advokasya. So, may kanya-kanyang advokasya yung mga ibang mga vloggers din, di ba ma'am? No, I'm not using my legal whiz. I'm using the revised penal code. Sabi ni Juliet, harap-harapan na ang illegal behavior ng government na ito. Nabasa na yan. Ma'am Maribel says, pwede bang kasuhan yung mga quadcom pag di na sila congressman? Halimbawa, hindi po. Official acts. Unless ma-argue natin na hindi siya official acts. Ngayon ka na-realize, yung tool kanina, sabi niya, we're preaching to the choir. Ang sabi niya, kumbaga, wala naman daw tayong nako-convert.
Nagsasabi lang tayo, kaya tayo successful dito dahil pare-pareho na tayo ng iniisip. Okay? Parang preaching to the choir. Kumbaga, converted na yan, hindi mo na kailangan kausapin yan. So, ang gusto ni Paul, apparently, ang gusto niyang ipakita is wala naman tayong, kumbaga, yung audience na ito, hindi tayo dumadami. Ito yung, problema sa mga ganyang klaseng calls. Yung mga ganyang klaseng communication strategy, it reflects one thing. Takot sila. They want to make it look like hindi tayo dumadami. Pero, sa totoo lang, we don't even have to prove na dumadami tayo kasi madami na tayo to begin with. So, na-realize ko ngayon lang, bakit ang hirit niya i-preaching to the choir? Sabi ni Grace, yung tatlong malalaking crocs, dalawa nasa Malacanang, isa nasa HOR, feeling nila may-ari sila ng Pilipinas at kinukuha mga pondo ng SSS, PhilHealth, Gold Reserves, and kung saan pa sila makakaharabat ng pera, ganun na ba sila kamukhang pera? Ito nga yung problema Kung inaayos sana nila ang Pilipinas, inayos nila yung mga trend. Imbis na 800 billion na winaldas lang sa ayuda, sana naman, inayos nila yung mga trend, yung mga yung conditions. Ang problema nga, hindi nga tayo makakuha yung totoong magandang foreign direct investments na magbe-benefit ang ordinaryong mamamayan. Or kahit local investments. Paano tayo magkakaroon ng laganap na ekonomiya na sana madali mag-conduct ng business kung hindi natin inaayos ang transportasyon at saka yung traffic? Hala, imbis na i-prioritize yun, ayan, Quadcom ang prioritize. Prioritize nila crimes from way back na hindi na nga nila na-prosecute kay dating Pangulong Duterte in the 80s and 90s and aughts and 10s and 20s and all that. Hindi nila na-prosecute yun. Kinakaladkad nila into the 21st century, into this administration habang pinababayaan nila ang ekonomiya. Ginugutom nila ang kanilang mga mamamayan. Walang ginagawa sa agrikultura, walang foreign direct investments. Konti ang foreign direct investments na babawasan pa taon-taon. Wala. The best way to improve the country is to provide what you are there for. Kung DSWD, for crying out loud. Yun, social services. Yung pagtutulong, yung mga pag-intervene sa child abuse and all of that, lahat yan dapat ginagawa ng DSWD. Wala Bakit Kongreso ang gumagawa niyan? So, imbis na nagkakaroon ng oras para mag-discuss ng mga pangangailangan natin sa larangan ng batas, andun sila, nakikialam sila dun sa judikatura, sa law enforcement. At buti sana kung marunong silang gumawa ng batas, kaso parang hindi.